Breaking news! Ombudsman Boying Remulla, ikinonekta sa mga Duterte ang solar franchise ni Congressman Levisti. Ikinonekta ni Ombudsman Boying Remulla sa Administrasyong Duterte ang pag-apruba ng solar franchise na iniugnay kay Batangas 1st District Representative Leandro Levisti, na anyay nakuha noong 2019, kasagsagan ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, may malinaw umanong koneksyon sa kapangyarihan ang naging pag-usad ng franchise, at hindi ito hiwalay sa impluensya ng nooy nakaupong administrasyon. Binanggit din ng Ombudsman na may papel umanong ginampanan ang ina ni Levisti na si Loren Legarda, na noong panahong iyon ay chairperson ng Senate Finance Committee, sa paglakad ng nasabing prangkisa. May koneksyon yan sa Duterte government. 2019, yung franchise. Kasama nanay niya. Kasama siya naglakad niyan, pahayag ni Remulla. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay natin. na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya nga naintindihan yung corporate structure niya eh. O sino kasama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas no. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad din eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa Oo, kasama siya naglakad Ang niya. malaki- Siyempre, Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Ba? Di ba? Hindi, Ikaw ba naman, kunyari, ganito. Ang malaking, hindi, ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time, 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act, 12,000. Nagawa mo ba? Binigyan ka ng franchise. Binigyan ka ng franchise for that Exclusive purpose. franchise pa. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, I suppose, exclusive nung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang, Specific. ako simple lang eh. Wala akong politika, walang et cetera. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano, panahon. ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag invest ng solar, halimbawa, mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oo. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate na yung fit. Allocable din? Grabe. Yeah, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, alam mo, 2008-19 yung franchise. O di, naging allocable yung mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Lumabas ang pahayag sa gitna ng umiinit na banggaan sa pagitan ni Levisti at Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung saan iginiit ng kongresista na hindi siya nagbenta ng kumpanyang may prangkisa at wala siyang nilabag na batas. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.